nag-imbak. So, nagkaroon, tumanggap, acquired, at yung kasunod ay accumulated, nag-ipon, at ang ikatlo'y amas, nag-impok. Di ba? Ngunit, itong tatlong elementong ito ay hindi magsisilbing matibay na ebidensya laban sa inaakusahan mo ng pandarambong o plunder kapag walang tinatawag sa criminal law na predicate crimes. Ano po ba yung predicate crimes? Yan pong predicate crimes, ang ibig sabihin yan yung mga pinagbabasihang ibang krimen. Kaya nga, crime krimen. Predicate basihan. Okay. Sa ating criminal law, sa ating mga batas sa krimen, maraming iba't ibang krimen o mga lalabagin na mga batas kriminal na tinatawag na predicate crimes o basihan. Halimbawa, yung ikinakaso kay Senator Marcoleta, bribery. Dalawang klase ang bribery. Panunuhol. Isang direkta at isang hindi direkta. Indirect and direct bribery. Ano ba yung direct bribery? Sa direct bribery o alinmang bribery, laging dalawa o higit pa. Hindi bababa sa dalawa kasi pag isa lang, walang suhulan. Dahil ang panunuhol, may nanuhol at may tumanggap ng suhol o sinuhulan. Sabi nga ng iba, it takes two to tango. Hindi ka pwedeng magtango na nag-iisa ka. Kinakailangan may katango ka. Yan po ang krimen ng panunuhol o bribery. Isang sinusuhulan at isang nanunuhol. Sino daw ang sinasabing sinuhulan? Si Senador Marcoleta. Sino raw ang tumanggap ng suhol? Si Senador Marcoleta. Sino daw naman ang nanuhol? Etong sina Mike Defensor at yung dalawa pa, bali tatlo. Ngunit, ang ikinakasong panunuhol kay Senador Marcoleta ay hindi direct bribery, kundi indirect. Ano bang kaibahan ng dalawang ito? Yung pong direct bribery, sinuhulan ka at merong kapalit yung isinuhol sa iyo. Maaaring pabor, maaaring bigyan ka ng proyekto, maaaring kung anuman na nasa kapangyarihan at otoridad ng sinuhulan mo na public official para mabigyan ka ng pabor. Kaya ka nanuhol. Sundan po ninyo, yan ang direct bribery. Pero iba sa indirect bribery. Hindi kinakailangan ng suhulan ka ay may kapalit. Pwedeng walang kapalit. Pero binigyan ka at tinanggap mo bilang opisyal. Okay. Ganun naman pala ang indirect bribery. Wala naman palang pwedeng maging kapalit. Paano ito naging krimen? Yan po kasi ang paliwanag ng batas Diba? Pero mayroong isang elemento yan na dapat nating pakasuriin para hindi po tayo mailigaw nung nasa mainstream media at nung kanilang mga ini-interview na eksperto kuno sa batas, ngunit binubobo at ginagago ang mga Pilipino. Ano po ang elementong ito ng indirect bribery? Ito ang elementong ikaw ay sinihulan dahilan sa iyong pagiging public official. Na meron ka mang ibinigay o wala, maaaring inaasahan ng nagbigay ng suhol sa iyo na mapapaburan mo siya dahil sa iyong pwesto sa gobyerno. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo na napakalabo po niyan sa pangyayari kay Senador Marcoleta. Bakit po? Ano ba ang dahilan at hindi naman itinatanggi ni Senador Marcoleta na siya'y tumanggap dito sa kanyang mga contributors na sina Mike Defensor? Tandaan natin, wala sa gobyerno ang mga ito. Mga pribadong tao ito at yung dalawa pa. Ang total nito, 75 million. Tinatanggap naman niya ni Senador Marcoleta sa kanyang interview. Sabi niya, ako'y binigyan ng kontribusyon sapagkat gusto nilang ako ay manalo sa eleksyon bilang senador. Ibinigay sa kanya yan January 2025. Hindi pa siya opisyal na kandidato. Sa ating batas, Republic Act 7166, ang alinmang tinanggap na kontribusyon ng isang nag-file sa pagiging kandidato ay hindi obligado sa ating batas na i-report niya sa SOSE. Na kung hindi niya i-report, ay pwede siyang kasuhan. Hindi na po batas yan sa Republic Act 7166. Sapagkat ang ating Kongreso, inalis na yan bilang krimen. Republic Act 7166. Basahin po ninyo, pwede ninyong i-search i-Google. Kaya nung sampahan ng kaso, si Senador Marcoleta diyan sa ombudsman mismo, kinaboying. At sinampahan din siya sa COMELEC, ang ginawa ng ombudsman, tandaan po ninyo, ibinato nila ang kasong yan sa COMELEC. Chairman George, good morning. Ano ginawa ng COMELEC? Mga abogado yon. Nag-imbestiga sila. At yung kanilang legal department, nagsumite ng report sa COMELEC. At diyan sa 7 na commissioner na may jurisdiksyon at nakakaalam sa kapirahan sa mga kontribusyon sa kampanya at mga batas sa halalan, 6 dyan ang pumabor kay Marcoleta. Mga abogado to na sinasabi nila, walang pananagutang krimen si Senador Marcoleta sa hindi niya pagdideklara ng kontribusyon sa kampanya niya ni na Mike Defensor. Kaya yung reklamo sa COMELEC, kasama na yung sa ombudsman dati, tungkol dyan sa kontribusyon sa kampanya, ibinasura ng COMELEC. Bakit ibinasura? Ang baho na. Bulok na. Walang saysay na reklamo.
itinapon ng COMELEC sa basurahan. Hindi nasiyahan itong mga gustong gumipit kay Senador Marcoleta. Isinampa nila uli ang kaso sa ombudsman. At ang ginawa ng ombudsman, ipinail ito sa Sandigan Bayan, pinasasagot si Senador Marcoleta dahil daw sa isang krimen. Ano itong krimen na ito? May kinalaman pa rin sa kontribusyon. Basura ng nabubulok, hinukay pa ng ombudsman para muling pabahuin. This time, ayaw nila nang sa COMELEC bumaho dahil itinapon na nga sa basurahan, pinababaho naman nila sa Sandigan Bayan. Ang ginagawa ng mainstream media, Maleta Media, singhot ng baho na ito at ipinaamoy sa inyo, ipinaamoy sa atin, ipinaamoy sa mga Pilipino. Ganyan po kaadik sa bulok at basura na kaso ang mainstream media at ang mga kasabuat nilang politiko. At hindi sila nasisiyahan na sila ang sumisinghot ng adik, sumisinghot bilang adik ng mabahong basura, ng gawa-gawang kaso. Gusto pa nila tayong gawing adik na sumisinghot din ng mabahong basura. Yan po ang brutal na katotohanan dyan. Ngayon, para yan yung kunwari bago, tinimplihan nila ng kasong indirect bribery. Ano yung indirect bribery? Opisyal ka ng gobyerno. Tumanggap ka. Maaaring walang inaasahang pabor sa iyo. Pero sinasabi dahil opisyal ka ng gobyerno, ikaw ay tumanggap. Diba? Ngayon, ang katanungan ay ito. Mayroon bang pananagutan si Senador Marcoleta over there in US? I forgot your state where you are now. Bro, Didi Sisip Jr., Didi Magat Sisip Jr., and Kuya Mike Magat, director and versatile actor. Good morning.